doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po Pilipinas, Europe, magandang gabi ho. At saka sa mga parte ho sa mga ibang kontinent sa buong mundo. Gabi man, so magandang gabi ho sa inyong lahat dyan. Sa ating mga kababayan na dyan sa Pilipinas. Magandang umaga ulit sa mga Pilipino na halo-halo ang emotion ngayon dahil sa politika, dahil sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, at alam naman natin kung gaano kahirap ang mamuhay araw-araw, suntok sa buwan, kung ikaw ay walang trabaho, kung paano na kainin ko mamaya, paano na kainin ko bukas, di ba ganon? Ang hirap kaya pag ganon. So pag-usapan na natin mamaya-maya itong nakita niyo kanina, sino kaya tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta ng Judas? Ay, ito na nga, nagsalita na tawagin ko na itong tatay, kasi gustong-gusto ko talaga itong senador na to. Si Tatay Rodante Marcoleta, nagsalita na itong senador na to na may halong pang-aapi itong administrasyon na to sa senador na to, especially ito sa kanya. Okay, sa ahang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa ahang mismo nga probinsya sa Pilipinas, mga bulanan sa mga kuan diha, mga kaigsuunan nga tuwa diha karon, sa ahang mga silingan diha, mga kapergyentihan, mga bulanan nga nag-migrate sa iba't ibang parte ng Pilipinas, iba't ibang parte ng mundo. Mga subscriber ko na mga mababait, mga gwapa, mga gwapo, maraming salamat sa inyong lahat. Saludo ako sa inyo, sa inyong suporta ulit, dahil grabe naman talaga ang inyong pinapakitang suporta. Sobra-sobra talaga. So para sa akin, utang na loob ko ito talaga, ha. Grabe kayo, ha. Lalo yung mga yung mga nagko-comment lagi, yung mga silent na rin. Magandang araw sa iyo. Ingat po tayo, ha. Ingat po talaga tayo, at mahinahon po sa sitwasyon ngayon, dahil magulo pa sa lukot ang problema ninyo dyan sa Pilipinas. Although kami rito sa mga OFW, iba sa ibang lugar, hindi ko rin alam kung nasa tamang sitwasyon ba sila ngayon. So sana lahat tayo na nakapanood itong vlog na to, maayos ang inyong sitwasyon. O bago natin ituloy yung kay Senador Tatay Marcoleta, ano kayang pakiramdam nitong kapag narinig nito ni ano gusto niyo ipasok ko na yung video niya, no, yung pagsasalita ni Senador Tatay Marcoleta. Ipasok ko para mapanood ninyo. O ito na, pasok natin. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. Arestuhin po nila ako. Muli po ako nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito, o kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin
saan man tayo makarating, tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan, hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Pero ako, imbento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot pati silang lahat. Mapanagot ang nasa likod talaga ng Nasa lahat sa ng kanila ito. po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Wala naman daw siyang pinapanigan at magiging patas sa paghatol base sa mga ebidensya at sa itinatakda ng batas. At tinutukoy niya ang hudas nun. Sino ba naghuhudas? Sino ba sa kagrupo niya? Tapos tumawid sa kabila. Si Escudero at saka ito si Jewel Villanueva. Ito yung tao na gumagamit ng salitang Diyos. Ito yung dapat ang hindi ka kikilabutan. Kasi, imaginin mo naman gumagamit ka ng salita ng ganyan tapos pilit kang tutumbahin sa kaso tapos ganun ang ano mo. Ngayon, first time ko to narinig siya na nagsalita ho tungkol dito sa issue ngayon sa nangyari sa mga senador. Yung iba kasi dyan, mga kakilala ko, especially kakilala ko talaga. Nagtrabaho, kasama ko sa mga trabaho noon. Tapos ngayon, hindi ko kung ano talaga ang kanilang posisyon o kanilang standing ngayon sa pangyayari sa Pilipinas diyan sa inyo. Lalo na yung mga presidente ninyo diyan na sana hindi na to kabalik ng Pilipinas, sana to na natibugsok to dire sa Russia. Ibalas kanyon sa Russia ba kasi papuntang ito sa kinalaban ng Russia, itong ano bang bansa itong kinalaban ng Russia na hanggang yun gira pa din. Ito yung unang sumiklab ng gira na matindi dun yung nangyayari. Dapat binalayan si Bongbong dyan sa kanyon Kalimutan ko yung bansa na yan. Ilagay ko na lang sa Ukraine. Pasensya na. Ilagay ko na lang sa circle lang. Ukraine pala, Ukraine. Dapat binala sa sa kanyon para tatama siya dito sa Ukraine, hindi na makauwi ng Pilipinas. Napanood niyo yung paglagay lang ng yung interpreter niya yung parang headset ba na tinuruan siya ni tinuro niya ni Putin. Ganun na siya naman dito, anga-anga kasi. Mga ganyan kasi, huwag kang anga-anga. Marunong ka makiramdam, marunong ka ikutin mo yung pakiramdam mo dyan sa mga kausap mo, lalo mga international yan, presidente ng napakalaking
bansa yan, tapos ganyan ka pa. Sus, Ginoo ko naman, Bongbong Marcos. Kakahiya ka talaga, sapos. Hoy, balikan natin si Senador Tatay Marcoleta. Ito yon ang masasabi ko lang talaga dyan. Galit na ho siya dito sa kaya Joel Villanueva at saka itong kay Chis Escudero. Hudas na ang tawag din niya. Hindi lang niya madirect kung yung tinutukoy niya itong si Villanueva at saka itong si Escudero. Ano ba yan? Lutang ako ngayon, hindi naman ko si Leni Robredo. Si Escudero at saka si itong si Villanueva, itong si Joel Villanueva. Ayan na. So, sabihin ko man na hindi rin ako naniniwala na itong si Senador Rodante Marcoleta na kaya siya ngayon ginigipit, pinahihirapan dahil dito sa kanyang paninindigan. O tama nga yung sabi niya. Siya kasi nung nawala sila sa noong sila ang minority din noong nakaraan. 'Di ba ang investigasyon noon ng flood control parang tinapos na kasi may mga partial sila eh. Nung sila nang sa kanila ang majority, binalik nila ang pag-imbestiga. Doon na nagkabuang-buang tong kalaban nila sa politika. Mga kapwa senador, nagkabuang-buang oy. Kaya ayaw nila talagang ma-open tong investigasyon, especially itong si Lacson at saka itong si Erwin Tulfo. Yun yung ayaw talaga niya na ituloy ang investigasyon. So, nung sila nang umupo ni Senador Marcoleta, yun na, doon na nagkabuang-buang itong mga tao na to kasi gusto nila patahimikin at hindi talaga sila papayag na yung investigasyon na yun ituloy. Ano nangyari? Naglipatan ginapang nila itong si mga walang kwintang senador, si Villanueva at saka itong si Escudero kasi alam nila na may mga controversial, may mga kickback. Kaya ang ginawa nila, kinausap nila, sige, ayaw niyong sumanib sa amin, kakasuhan kayo, sunod linggo may warrant of arrest na kayo, isyuhan na kayo ni Rimulya, ni Boyeng. So ang ginawa nito, tumalon itong si Chis Escudero. Imagine, makikita natin sa balita na sila pa yung grupo-grupo nagla-live doon sa sa Senado. Tapos bigla na lang si Chis Escudero, sinamantala yun eh. Tapos ang pagmintangan ng gulo na yun, ito sila ni Alan Cayetano. Malay natin kung pakulo din yun sa kabila. Sige, atakihin niyo yan. Kunyari, may nagpaputok talaga. O para sabihin na nanggulo itong grupo ni Alan Peter Cayetano. Nag-imbestiga daw itong DOJ ngayon, ang tinuturo, ang dinidikdik itong grupo nila ni Alan Peter Cayetano dahil daw doon kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pilit na yung araw na yon, yung time na yon, na pilit nilang ilabas sa Senado. Kaya ang doon ililigaw nila yon. So, ang nangyari ngayon, hindi nila makuha talaga yung 13, ligawan nila nito, pananakot, o kaya, sige, ito offer namin sa'yo, Joel Villanueva, dito ka sa amin. Okay, assistant majority floor leader ka. Yung kaso mo, quits. Ikaw rin, Chess, ikaw yung una kasi ang laki rin ng insertion mo, ikaw yung nag-approve ng budget ng mga nung nakaraang mga 2024, 2025, pues sige, lipat ka sa amin o kasuhan ka. Lilipat din itong Mr. Hikaw. Ngayon, hindi masikmura nitong si Tatay Rodante Marcoleta ang ginawa ng dalawang kasama niya. Binuto nga naman natin itong mga kurap, itong mga walang kwintang mga ngayon, sus. Kaya ngayon, ang Pilipinas, lubog. Lubog kayo dyan. Tagbaha na, iba pang klaseng lubog yan ngayon. May darating pang lubog na lubog sa Pilipinas. Yan lang. Kasi nga, ang ibang mga dapat walang kwinta dyan, hindi nanalo, ayan natuloy ngayon nanalo. Kaya mga Tulfo, nag-ingay lang yan sila noong tinanggalan ng komite. Sus. So, ngayon, itong si Senador Rodante Marcoleta, wala, hindi to siya natakot. Hulihin nyo ko. Filean nyo ko ng kaso. Ikulong nyo ko. Lagot kayo sa INC dito. Kapag ito'y pakialaman si Rodante Marcoleta, si Tatay Marcoleta, pag itong pakialaman ninyo, sigurado, maglabas ang INC nitong ng statement. Bakit ba
Ano bang nangyari dyan sa panggobyerno ngayon? Itong tao na to na gustong i-expose, gusto nilang naghanap ng katarungan. Ngayon inyong hinuhuli na, ano ba naman yan? Ganyan ang Iglesia ni Cristo. Adi, bantay-bantayan natin itong Iglesia ni Cristo kung anong ang masasabi nito next week. Kasi palagay ko itong warrant of arrest ni Senador Rodante Marcoleta, Tatay Marcoleta, ay nako, mayroon to, kakasuhan talaga siya dito. So kawawa, no? Pangsamantala lang naman daw to, o pangsamantala nga Tatay Marcoleta, pero ang pangsamantala, grabe ang sakripisyo ninyo, grabe ang sakripisyo ng taong bayan ngayon dyan sa Pilipinas. So good luck sa Pilipinas na pinumunuan ng walang kwintang presidente.